Mayong hapon kaninong tanan. Ano na sab si Pastor Nestor Gulisaw sa Landmark Bible Baptist Church makig-uban kaninyo sa alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon sa matag adlawng Biyernes. Ug salamat usab sa atong mga suking tigpaminaw ginaminaw sa atong programa The Shepherd's Call o sa akong mga kahigalaan, mga kapasturan ginaminaw, mga higala nako na sa nagkalilain nga lugar nga naminaw sa atong programa. Maayong hapon kaninong tanan og labi na usab Happy New Year. Bago lang nagsaulog ang kalibutan sa pagsugat sa year 2025. So we are praying nga this year nga ang Ginoo maghatag og mga panalangin kung unsa may ang atong mga dawat niagi mga katuigan nga we are praying nga doon na pa'y more blessings nga madawat nato sa Ginoo karon nga katuigan. So ako sang pagtimbaya sa mga kaigsuonan labi na sa mga miyembro sa Landmark Bible Baptist Church diri sa San Isidro Pilar o labi na sab sa mga nag-birthday karong adlaw. Ako sang gitimbaya si Brad Darrell Dusal nga nag-birthday kagahapon nga adlaw. Salamat sa Ginoo for more blessings labi na gyud sa pagtubag siyang pag-ampo paghatag sa Ginoo sa iyang desire nga bago lang pud siya nakapasara sa board exam sa agriculture engineering. Okay, then labi na pud sa iyang pamilya. Og ako sa pagtibay usab ngadto sa atong mga kauban nga mga kapastoran sa tibok Bohol, Cebu o bisan asa nga lugar nga naanaminaw karon sa atong programa. Maayong hapon o Happy New Year pag-usab. O sa dili pa ta magpadayon ngadto sa unahan labi na sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, magaampo muna kita. Ginoong Dios, salamat Ginoo sa kaygayunan nga makaduol mi Ginoo diha sa imong trono sa grasya pinaagi Ginoo sa pagtuon diha sa imong mga pulong. Lord, salamat Ginoo nga padayon kay Ginoo naggamit niining mga programa para Ginoo sa mga katawhan nga naminaw sa nagkalain nga lugar o ang pag-ampo amahan nga ikaw padayon Ginoo magabless silang kinabuhi o panalangin usab ang among pagpares pagkat-on karon pagtuon sa imong pulong. Ang balang espiritu mag-uban ka maghatag kag salabutan sa naminaw og kini sa imong ubos nga lagad Ginoo samtang mag-share kini diha sa pulong nimo God. Lord, wa gyud mi mahimo kung wa ka busa among gisalig itugyan kanimong tanan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so again daghang salamat og agig pagsugod maghatag ko hamubo nga kining gitawag og review sa ato ang topic miaging Friday. So nahuman nato ang topic nato may tungod sa kining Baptist Distinctive nga nagtopic ta may tungod sa kining gitawag og Bible unsa gyud ay ang usa sa distinct sa Baptist kining letter B. So letter B stands for Bible or the biblical authority. We only believe that the Bible is the source of gitawag og pagtudlo in terms sa pagkatudloan, doktrina sa sama sa gingon sa 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So aron mag-grow ang usa ka tawo, wag tay lain gyud nga basihan sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon mao lamang ang pagsunod diha sa pulong sa Ginoo. So ato nakatunan unsa ang Biblia. So the Baptists believe of what the Bible says. So di gyud ta mo tuo og wa sa Biblia. So ang ato yung when it comes to spiritual matter So kay bawta unsa ang Biblia? Kanang gitawag what is the Bible? How do we receive the Bible? Human nato ning take up. How do we have the Bible? Do we have the Bible today? So napa ba tay Biblia karon? And why do we need the Bible? Anong gikinahanglan tag Biblia? And what should we do with the Bible? So unsaon man nato ang Biblia? So mo ni mga questions nga ato ang nakatunan atong gitubag ni aging mga simana. So last nato is nakisgot kami tungod sa
kining gitawag tulo ka mga tools, no? The divine origin of the Bible is gikan ng Biblia. So nagsugod ang Biblia when God revealed His Word ngadto sa iyang mga katawhan, and it is revelation. Then ikaduha kanang gitawag inspiration, nga ang Ginoo nag-inspired sa mga gitawag o mga Bible scholars or sa mga Christians kaniadto nga masulat ang iyang pulong, no? So mo nagitawag inspiration. So through the influence of the Holy Spirit, mo nagingon sa 1 Peter chapter 2 verse number 20 to 21. So ang balang espiritu maogyoy nag-move nila nga masulat ang pulong sa Ginoo. And then the last is kining gitawag og illumination. So when you say illumination, kanang paglamdag, no, sa kasing-kasing sa tao human nga nabasa niya ang pulong sa Ginoo, nga gi-reveal sa Ginoo ngadto sa mga katawhan, nga gisulat sa mga katawhan ngadto sa papel, mao na ang inspiration through the Holy Spirit, and from the paper to the heart of man, mao na ang gitawag og illumination. So nalamdagan ang usa ka tawo sa diha nga iyang nabasa ang pulong sa Ginoo. So we also learned last time mahitungod sa may central gyud nga tema sa Biblia. So kung maghisgot kag central theme sa Bible, wa gilain only the Lord Jesus Christ, mao gyud sentro diha, no, sa Biblia. And also the Bible is concerned with Christ's suffering and glory. Then the Bible also gitawag siya the enduring character of the Bible. Nganong enduring character? Tun kay ningon ang Bible, ningon ang Ginoo mismo siyang pulong that the Bible is an eternal book. No, so when say eternal book, wa gyud ni siya kanang gitawag kinutuban, no? The Bible is an enduring book. So bisan pagkapila na sa ingan aning himo sa yawa nga blakan gyud ang pulong sa Ginoo, but praise God nga until now wala gyud nagmalampuson ang kaaway. Then there is also unique power of the Bible. Nganong gitawag nagsag unique power because it is the medium of spiritual life, no? So maghisgot ka og spirituhano nato ang pagkinabuhi, wa gyud tay laing gisunod ug unsay naa sa Biblia. So and it is also the method of spiritual cleansing. So sa diha nga nagbasa ka, sa diha nga minaw ka sa pulong sa Ginoo, so ma-cleanse di ay ang atong spirituhanon nga bahin. So mao na ang Kristohanon nga kanunay nagapatalingog, kanunay nagabasa, nagatuon diha sa pulong sa Ginoo, makita nato nga ang iyang kinabuhi limpyo ginatubangan sa Ginoo. So men are purified through the message of the Bible. So kung walay Bible, makita ni matanawa ra na ang mga tao nga wala gyud nagsunod sa pulong sa Ginoo, ang iyang kinabuhi wa gyud klaro. Nganuman kay ang iyang gisunod ang iyang prinsipyo, dili man ang prinsipyo sa Ginoo nga naa sa Biblia. And it is also the means of spiritual growth. Maghisgot kag pagtubi spiritual, wa gyud lain gyud natong basihan ang Bible na gyud. The Bible is a spiritual food necessary for spiritual growth. So mo na ka-importante ang iyang pulong, okay? So niining kahaponon karon, since ang halos, no, ang mga kasimbahanan, mga tao maghimo gyud og kining gitawag og thanksgiving, no? So atong isgutan karon di sa data ipadayon nato ang atong pagtuon may tungod sa Baptist Distinctive, since karon nagsaulog man ta og kining gitawag og bag-ong tuig, no? So I hope nga sa atong kinabuhi karon naagyoy kabaguhan, no? So naagyoy kabaguhan. So tungod na sa grasya sa Ginoo, hinumduman nato nga dili gyud ta kanang ang usa ka tawo gyud nga nakahibaw sa kamatuoran nga naa gyud tinanay nga naa sa Ginoo, di gyud siya makalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. No, kinahanglan gyud ta nga gitawag og thankful ta. So niining kahaponon karon, ang atong tema may tungod sa pagpasalamat. Okay? So pagpasalamat. Ningon sa Bible, the Bible, 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. The Bible says, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Again, in everything give thanks. Sa tanang mga butang, kinahanglan kita magpasalamat. For this is the will of God. Kabubuton gud sa Ginoo nga ang iyang mga kanakan magpasalamat gud niya. In Christ Jesus concerning you. Now, doon ay pangutana ba? Doon ay mingon, what do I have to be thankful for? Pastor, asa man ko magpasalamat? It has been a bad year. Para na ko karong tuiga, wagyoy ayo.
no? Doon mga tao mingon ba. So dahil problema sa kwarta, mao man ni una-unaon sa mga tao mo nang di usay di makapasalamat tungod kay way kwarta, gubot ang pamilya, naapay mga utang diri utang dito, daghan pagkautangan, naapay pang bating sakit, uban way mga trabaho. So say makayon ka ba? So what do I have to be thankful for? Nganong makapasalamat ko anang butanga angay ba kang magpasalamat? Pero kung atong tan-awon gyud, ang atong tan-awon sa atong gibasa, in everything give thanks. So kung in everything give thanks, dili lang na sa kanang gitawag maayong butang nga atong nadawat. No, dili lang na sa mga butang nga maayo nga atong nadawat, apil na ang dili maayo. No, atong iklaro na ha. Pag-ingon sa Ginoo na in everything give thanks, we should be thankful sa tanang mga butang, whether it is good or it is bad. No, kay ngano, ang giyon baya sa Ginoo everything man. No, it's a very hard to say thank you during bad times. Oh, lisod ko no kaayo. Lisod kayo isultig thank you kung naakas kanang kagulanan, nakas dili maayo ang imong gibati. When should I be thankful for? No? Well, okay, nganong magpasalamat man ta? Okay, another verse, no? Tanaw nato sa Ephesians. Ephesians chapter 5 verse number 20. Yung na Biblia sa Ephesians chapter 5 verse number 20. Give thanks always for all things. Gibalik na po sa Bible. Niyo nang give thanks always for all things unto God. Wa gyud mi nga na some or uban ng mga butang kundi ang giyon sa Bible, give thanks always for all things unto God. Sa ato pa whether sa inyo nako ganina bisan pag dili maayo ang imong nadawat, dili maayo imong adlaw, dili maayo imong atuig, but take note ingon ang Ginoo, give thanks always for all things. And the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So giving thanks always for all things. Amo nay maunay ibutang nato sa huna-huna nato. By the way, kung magisgot ka og kanang pagpasalamat, kaya sa may yung giingon pasabot kina. Nga usahay ang tao, dili na matabunan niya ang kaayos Ginoo. Sa diha nga maabot ang kanang gitawag o mga problemas kinabuhi, usahay makalimot ang tao unsay gibuhat sa Ginoo nga kaayos ang kinabuhi. But take note only those unthankful Christians kadto lang dili magihuna-hunaon nga Kristohanon or nga tao mao gitoy dili angay or dili makamao sa pagpasalamat. Kung magisgot lang tag pagpasalamat bitaw nganong manginganong kinahanglan ta magpasalamat sa Ginoo. Huna-huna ako no be. Huna-huna sukad January 1, 2024. Gikan sa January 1 hangtod sa December 31, 2024. Tanawa ko na unsay gibuhat sa Ginoo sa imo. Huna-huna ako no giunsa ta sa Ginoo pagatiman. Huna-huna kapila ta sa mga butang usahay hapit, may taghapit madamag, hapit makras, hapit tanan daghang hapit. Pero tanawa ang grasya sa Ginoo. Giunsa ta pag protektar sa Ginoo. Wala gyud ang Ginoo imo gyud tanaw no. Wala gyud magbiya-biya ang Ginoo sa tuwa. Wala ba kita pasagdiin niya. Ang gingon that's why ingon na Bible, giving thanks always for all things. Why? Bisan na lang imong nauna-un ba. I-try ko no sa una kung ang Ginoo di mag-bless nimo sa kadlaw. Kasi rumiyon ka nga okay ra pastor, labi na kumisgot pagkaon. Kaya na may mga tao mabuhi so sang way kaon sa kadlaw. Okay, sige, way problema na. How about 1 hour? Ibutang tag na usa ka 10 minutes nga di tatagaan sa Ginoo. Pastor, samot. Okay ra gali mabuhi gali kog kanang usang adlaw. Okay niwe. How about 1 hour to no? How about 10 minutes? Kung dili ihatag sa Ginoo ang hangin nato. I-try ko ro ba? Huna-huna ako no, kung mustap ang Ginoo sa paghatag og 10 minutos. Tanaw na to, umabuhi ba ta? Di ba? Kana lang hangin nga atong gihanggap matag-adlaw. Dili kay matag-adlaw, matag segundo sa atong kinabuhi. Kung kuhaan taghangin, amot lang. Usa na kapag pasalamat mo lang, inigmata na to inigmata na to sa buntag sa iyo. Di gyud rason nga dito pasalamat sa iyo. Nga naman, iyatang gipukaw.
Tanawa ra gud na. That's why ingon ang Bible kanang God's mercy ba. Every day grabe ang kaluoy sa Ginoo. His mercy sa Ginoo ba ang kaluoy sa Ginoo gihatag nato. Imagine na nagtrabaho ka tibok adlaw. Kapoy kay mong lawas pero iya kang pahuway. Gipakpahuway ta niya pila ka oras pagmata nato pagabuntag gihatag sa Ginoo ang prisko or kabaskog sa itong mga lawas. Imagine na. Di man nato makaya. Bisag daghan pa kag kwarta diha og di kita tagaan sa Ginoo kaluoy, di kita tagaan sa Ginoo grasya, wa gid mahimo. Di ba? So another thing ato pasalamatan ng Ginoo, imagine ha, nagnatug ka tibok adlaw na pay daghang daghang mga mananap sa atong balay na iok-ok unsa pa na diha pero wa gyud sudli mong ba diha unsa. So og imo yung tan-awon yun daghan yun nga mga butang nga angay yun natong pasalamatan ang Ginoo. No? Baon na atong huna-hunaon ba? So ang rason ba if there is one sin that is dominant in all the people kay ba ka unsa mo na gitawag the sin of ingratitude. Kaya bang sala sa dili pagkamapasalamaton. No? Daghang mga tao kay by nature actually nature sa tao gyud nga di gyud ka mao magpasalamat. Ngano man tan-awa ra gyud ka bantay mo sa bata. Ngano ang bata tuluan nato every time ang dunay muhatag, for example imo bata tagaan og butang or something ihatag sa imong bata. Di ba unsay imong itulo sa bata? Miyon ka nak say thank you. Ngano miyon makag say thank you? Ano ituluan nimong bata nga say thank you? Kay by nature ang tao di gyud magpasalamat. Kay kung ang imong anak dili nimo nakatunon o dili nimo tuduan unsaon pagpasalamat mo dako imong anak nga dili sad kamo pasalamat o dili mo pasalamaton. So mo na maigsoon nga naminaw karon nga nature day yun nato nga dili magpasalamat. So karon pasalamat nga igikat na nakatunta. No, that's why ningon ang Bible, ningon ang Biblia, let us or ningon ba give thanks always for all things. So sa Ephesians chapter 5 verse number 20, you must give thanks for the bad times as well as the good times. So kinahanglan ato ning pasalamatan ng Ginoo. Nga bisan pa man sa dili maayong butang, if you remember bitaw kay numdum ka ni Job, tanawa si Job. Sadang si Job gi-test sa Ginoo, namatay ang iyang mga anak, hurot ang iyang makabtangan, iyang mga tanan nga butang, nahurot yun. Pero unsay giingon sa iyang asawa, Job, magpabilin paghihapon ka diha sa pag simbas Ginoo, diha sa imong nahitabo sa imong kinabuhi. Ingon ang iyang asawa, tungluha ang Ginoo pagpakamatay. Pero sa ingon ni Job, ingon si Job, magpasalamat ra ba diay kita na nasa Job chapter 1 sa mga butang nga maayo apan sa mga butang nga dili maayo dili ta angay magpasalamat. Pero unsa tungod kay si Job usa ka tawo nga lig-on ang iyang pagtuo sa Ginoo, wa gyud siya mibiya sa Ginoo. Wa gyud niya gipanghimaraot ang Ginoo kundi nagpadayon gyapon sa pagdaig pagsimba sa Ginoo. So mao na ang timailan sa usa ka tawong lig-on diha sa pagtuo. Nga kamaugid siya magpasalamat bisan sa mga butang nga dili maayos ang kinabuhi. So mao na mga igsoon, mga higala ko karon, I hope nga dili pa wahi ang tanan atong pagpasalamat sa Ginoo. I hope na adtong New Year pag-abiya gyud sa tuig 2024 o pagsugat karon nga tuig 2025 daghan unta ka nga gikasulti sa Ginoo nga imo nahatag nga pagpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo diha sa imong kinabuhi. Now everyone can be thankful for something. In Psalms chapter 7, in the book of Psalm Kapitulo 107. Yun ang Biblia. Psalm 107. Then verse number 1. Psalm chapter 7 verse number 1. The Bible says, yun ang Biblia, "Oh, give thanks." Ingon si Haring David, "Oh, give thanks unto the Lord for He is good." Di ba? For His mercy endureth forever. Tan-awa ra gud ang kaluoy sa Ginoo. Grabe gyud ang kaluoy sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. I hope unta nga masabtan nimo, ma-realize unta nimo unsa ang kaayo sa Ginoo sa matag higihimo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Okay? So ingon ang Bible, "Oh, give thanks unto the Lord for He is good." Maayo gyud ang Ginoo. So the opening verse
Pag-ingon niya, o give thanks unto the Lord, and He tells us why we should give thanks. Okay, riarita, nganong kinahanglan ta kining gitawag magpasalamat sa Ginoo. Doon ay isa ka tao nga nagsulat siya og kanang gitawag og gratitude letter. No, he decided to write a note for a gratitude ngadto sa iyahang teacher, high school teacher. So nagsuwat siya og gitawag og note of gratitude. So then ang pagdawat pod sa nadawat sa usa ka maestra, then si wrote back iyang gi-replyan ang maong estudyante niya. Ang estudyante nga nagsuwat gihinganlan og William. So mi response no ang iyang teacher, she wrote back and said, ingon siya, Dear William, in 50 years of teaching, your note of thanks is the only one I ever received. Grabe, no? Grabe ang gihimo. Gitalawar gud ang mga estudyante. 50 years, di ma-imagine ha, sa 50 ka tuig niya nga magtutudlo. Kasapigid siya naka-receive o note of gratitude nga pagpasalamat. So, eye-opener nato no sa mga katawhan, labi na sa mga estudyante. Nga dili gid dapat nato kung mao na nganong makahimo ka na tungod kay thankful ta. No, pero dili ka thankful, so maimor nang ibaliwa gyud. Now, alita, to whom and what do I have to be thankful for? Para kang kinsa man ta magpasalamat, and what do I have to be thankful for? O nganong magpasalamat man gyud ko diha, magpasalamat ko. O asa man ko, kinsa may angan akong pasalamatan, unya nganong kinahanglan man po ko magpasalamat. Okay? Una, ang pinaka number 1 yun natong pasalamatan sa atong tibok nitong kinabuhi una diha sa Ginoo. That's why yung Bible, give thanks unto the Lord for He is good. Mga igsoon, grabe gyud kaayo ang Ginoo diha sa matag kinabuhi nato. Di ba? Tungod sa iyang kaluoy, unsa man nga kaluoy, kung magisgot kag kaluoy, kung maluoy manggaling ka, na magitay kaluoy no, maluoy ta sa tao, unsa pa diha. Pero di gyud nato ma-compare ang kaluoy sa Ginoo ngayang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo. Mo'y hinungdan nga nakabaton tas kaluwasan, mo'y hinungdan nga nagnaate paglaom tungod sa kaluoy sa Ginoo nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo. Mo ni pinakadako nga blessing, mo ni pinakadako natong pasalamatan kanang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato. Unsa nga kaluwasan? Sa iyang gibuhat dito sa cross. Kay kung wa si Kristo nagpalansang, wa si Kristo nagpakamatay, wa si Kristo na gilubong o nabanaw, bayad sa atong sala, di kita maluwas. So una natong pasalamatan, ang Ginoo gyud, no? Uwahira ng uban ang pinaka top gyud nga angan natong pasalamatan karong nga tuig, ang Ginoo gyud. Unsa man yan ang angay matang pasalamat sa Ginoo? His presence and peace. Pasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gitawag og presensya og tungod sa iyang kalinaw nga gihatag. Di ba in Matthew, if you remember Matthew chapter 28. Unsa ingon sa Bible, Matthew chapter 28, then verse number 20. Ingon na Bible, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. You look at the promise. And lo, I am with you always. Doon ingon siya, and lo, I am with you always until or even unto the end of the world. Mo ni hong giingon ganina nga di kita og thankful lang ka, di kita angay mo stop sa pagpasalamat sa Ginoo man. Nganong always sa mata magpasalamat sa iya, because God give us always sa atong panginahanglan. Di ba? Naghatag sa gangin, wa gid niya, wa gyud mo sipet ang Ginoo sa pag kanang hatag sa angin. Sa atong panginahanglan matagadlaw, grabe ang iyang gibuhat. His presence and peace. In Psalm chapter 46 verse number 1, God is our refuge and strength. Siya ang ato ang refuge, siya ang ato ang dalangpanan, siya ang atong kusog, the very present help in times of troubles. Di ba? Pila ka panahon nga usahay mawad-an tag kusog, usahay mawad-an tag paglaom, pero maigsoon mga naminaw karon hinumdumi
nga ang Ginoo present siya always in times of help. Sa panahon sa panginahanglan, sa panahon nga din ginanghinala tagtabang sa Ginoo in times of trouble, na ang Ginoo. That's why we have to thank God for His presence and peace atong kinabuhi. Di lang na, we have to thank God also for His promises in the Bible. Pasalamat kita nga ang Ginoo naghata og promisa. Kay kung wa pa biton mo hata ang Ginoo promisa, ningon siya sa bisan kinsa nga motuo mo daw ang Kristo dili na hinukman or makabaton sa kinabuhing dayon, o wa pa lang Biblia ha, o wala pa lang pulong na sa Biblia, amo tawa asa taron. Nga naman kayo nga luwas ko. Nga naman yung pasalamat ko kay giluwas ta Ginoo. Nga naman kay naayang promise sa Bible. Sa iyo sabihin kinsa nga mo tuo mo dawat kaniya. Ingon diha sa Acts chapter 16 verse number 30 to 31. Ingon ang duli usa ka nangutana, nay kanang gipangutana niya si Paul, unsa akong buhaton aron ako maluwas? Ingon si Paul, believe on the Lord Jesus Christ. Unya unsa ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, take note this word, but whosoever believeth on Him should not perish. Wa gitay laing buhaton, mutuo lang ta sa gibuhat ni Kristo sa krus. Ingon siya iyang promise, dili na ta na isalikoy, dili na ta maimpierno, but have everlasting life. So klaro kayo unsa nang everlasting life, kinabuhing walay katapusan. So buhi pa lang ka karon, pero nakahibaw na ka nga inikamatay nimo, do na kay kinabuhing walay katapusan didto ka uban niya. Kung wa pa ning Biblia, o wala pa ta nakabasa sa Bible, saan man na. So usa na atong pasalamatan sa Ginoo tungkol kay naa say gihatag nga promisa diha sa iyang pulong. Kung imo lang yung basahon og tarong, sabton na gyud mo basa ang Biblia, makasabot ka, klaro kay na makabaton gyud ka og paglaom gyud. No? Sa una wa tay klaro pa, wa man tay klaro sa una. Pero pasalamat sa Ginoo sa diha nga nakabasa ta na ay daghang mga promisa niya. Amen? So yung pagyud in Matthew chapter sabay promise sa Ginoo na to. Nganong kinahanglan ta magpasalamat. In Matthew chapter 11, okay, Matthew chapter 11, yung na Bible. Okay, Matthew chapter 11, then verse number 28. Oh, yung na Bible sa verse number 28. Come unto me, duol kamo kanako, all ye that labor and heavy laden. Kung ikaw nag-antos, kung ikaw gibugatan, kung ikaw nagkalisod, ang iyon siya, come unto me, duol. Mo na yung promise. And unsa ingon na, and I will give you rest. O papahulayon ko ikaw. Ingon anak kanindot ang atong Ginoo. No, mao na usa sa promise sa Ginoo, come and he will give us rest. Then Malachi chapter 3 unsa ba promise sa Ginoo ha? Kung magisgot ang mga promises ba. Dili lang kay kung gibugatan ta, gikapuyan ta, kailangan ta moduol sa iya o yatang papahulayon. Napagyon in Malachi chapter 3 verse 10, no? Kanindot mo ni mo promise sa Ginoo. Okay, ingon diha, bring ye all the tithes into the storehouse. Tanawa ra gud Malachi na aron makuha na to. Okay, Malachi chapter 3 verse number 10, ingon ang Bible, bring ye all the tithes into the storehouse. So nagisgot ka na og 10%, nagisgot ka na og giving or returning. Ingon diri, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out blessing, that there shall not be room enough to receive it. So kaklaro diha, kung ato day dadon atong iuli ang atong ikanapulo sa iyang promise, I will open the windows of heaven. Iyang ablihan niya ang mga bintana sa langit o ibubo niya ang panalangin. If you want blessing, give. Diba? Iuli. So that's a promise of God in the Bible. Then not only that, ingon pagin sa Isaiah chapter 1 verse number 18, come and shall be white as snow. Halimbawa, ikaw kung makasala ka kay Isaiah. Okay, the book of Isaiah. Okay, Isaiah chapter 1 then verse number 1 verse number 18 in the Bible. If you come now and let us reason together, said the Lord, though your sins be as scarlet. Tanawa, ang imong mga sala sama sa kanang scarlet. No, sa nang scarlet like a red. They shall be white as snow, though they be red like a crimson, and they shall be as wool. So kumuduol na dito sa Ginoo, mangayo tagpasaylo og imong hinusunan imong mga sala. Unsa ingon diha?
ang imong mga sala iyang papution sama sa usa ka snow. So ingon ana ang promise sa Ginoo. In Jeremiah chapter 3 33 verse 3, come unto me and I will answer thee. Tanawa? Okay, Jeremiah chapter 33, then verse number 3. Call unto me. Tawag ka mo kanako, and I will answer thee, ug ako magatubag kaninyo, and show the great and mighty things which thou knowest not. So imagine na, ingon ana ang promise sa Ginoo. Mutawag ta niya, siya mo tubag. No, in Luke chapter 3 chapter 6 na pagyon, in Luke chapter 6 verse number 37, ingon pagyon ang Bible. Luke 6:37, judge not. 38, ingon ang Bible. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give unto your bosom. For with the same measure that you met withal, it shall be measured to you again. O sa promise niya, give and it shall be given. Hatag ka, ikaw pod pagatagaan. So ningon ana mga igsoon nga, kung makita nato ba, dili lang kay ang Bible ordinary book, but naa diha ang mga promisa nga gihatag sa Ginoo. O atong klarohon, sa diha nga ikaw motuo ni ana, kay di man mamakak ang Ginoo, di man mamakak ang atong Ginoo nga atong gialagaran. So iya gyud ang tinud-on, di ba? So mo nang pasalamat ta tungod sa Ginoo nga naghatag nato og promisa. Kay dili lang, we should also be thankful sa Ginoo for His provision. Di ba? Pasalamat ta sa Ginoo sa iyang provision. The food that we eat, dako kay nag-blessing. No? Wa gid mo na itong pasalamatan niya ba kay wa pagitan niya, although dili siguro na si time nga dili maigsudan, pero pasalamat ba nga naagya po nasudlan atong tiyan. Wa ta niya pasagdi, gi-provide nanti niya pamahaw, paniudto, panihapon, napagyo snack sa buntag, napagyo snack uban ganyan, mag-snacks pa hapon. So that because of the grace of God, tungod na sa gracias Ginoo. So we should be thankful sa Ginoo tungod sa presensya. We should be thankful sa Ginoo tungod sa promisa, and we should be thankful sa Ginoo tungod sa provision, and we should be thankful sa Ginoo tungod sa iyang katong giingon ganina, kaluwasan. Okay? Salvation makes me thankful. Og maghisgot ag pagpasalamat mo og gini pinakadako nga angay itong pasalamatan sa Ginoo. Kining kaluwasan nga itong nalawat. Take note, ikaw kung laminaw karon kung mapagkakaibaw gyud unsa gyud ang kaluwasan, dako kay ni mao ni pinakadako nga blessing kun do may regalo nga madawat nimo, ang pinakadakong pinakadakong regalo nga dawat nimo. Kaysa ako, ang pinakadako nga regalo nga dawat nako sa dihang nagedad kog 17 years old, sa dihang nasabtan nako, doon nag-share nako may tungod sa yanong pamaagis kaluwasan. Dako na kaito og bilis akong kinabuhi. Kay kung siguro wa pa ko na-share adto nga time, amot lang. Wala gyud bili para sa akong wala nang nasong kasing-kasing, wa gyoy bili ang kinabuhi kung wa ka kasabot sa kaluwasan. Kung wa kay paglaom, wa kay kaluwasan nga naangkon nimo karon, wa gyoy meaning ang kinabuhi. Di ba? So muna pasalamat sa kaluwasan. Pasalamat sa ng kaluwasan, sa balik-balik kaluwasan. Ang kaluwasan kasiguruan sa atong kalag. Kay kitang tanan mga matay man ta. Ang tao dunay lawas kalag ug espiritu. Ang klawas mo ni dados menteryo, malata man ni ilubong. Ang ato ang espiritu mo balik ni Ginoo. Kay siya mo naghatag nini. Ang atong kalag mo ni moadto sa gitawag og linaw nga kalayo sa impyerno. So unsa gibuhat sa Ginoo para nga dili ta maimpyerno? Gipakamatyan ta niya. Siya mianto sa atong mga sala. Miadto siya, nag-Diyos siyang nagpakatao. Gisuot niya, gisulob niya ang kinaiya sa tao. Ngano manghimo to niya? Para lang kita, doon ay usa ka tao nga mag-anto sa cross sa Kalbaryo, magpakamatay dito, magpakorona og tunok, gidugsak ang kilid, nagantos, namatay, gilubong. Pasalamat ta,
nga si Kristo usagid katinon nga Dios kay wa siya nagpabilin sa lubnganan, siya nabanhaw sa ikatulong adlaw. Mauna ang kaluwasan. Kung nasabtan nimo nga dunay Dios nga nagpakamatay sa cross bayad sa imong mga sala, the only thing nga maangkon nimong kaluwasan, imong iluhon imong kaugalingon, hinulsulan nimo imong kaugalingon usa ta ka makasasala. Ug di gid ta makaluwas atong kaugalingon. Mao biton si Kristo nagpakamatay kay di ta kaluwas ng kaugalingon. So siya nagpakamatay para maluwas ta. So the only thing buhaton nato is just accept that you are a sinner, believe on the Lord Jesus Christ, imong tuuhan nga kinasingkasing nga pagtuo nga wa nagilaing makaluwas gawas lamang niya. Then imo siyang imbitahon diha sa imong kasing-kasing, pasudlo nimo sa imong kasing-kasing, imong iluhon imong kaugalingon, pasudla siya, ang iyo siya nga Lord, come unto my life, come unto my heart, and I will receive you as my Lord and Savior. Dawato nimo ang Ginoo ang iyang gibuhat dito sa cross Kalbaryo nga mauni siya namatay gilubong na banhaw. Imong kinasingkasing nga dawaton siya. Tuuhan nimo nga mauni iyang gibuhat. Then imo nang buhaton, then unsay promise niya, makabaton ka sa kinabuhing wala katapusan, tagaan ka niya og kaluwasan. So mauna mo igsuon. So kung ikaw dili ba talang tawo gyud nakasabot na ani, dili talang tawo luwas. So if you are saved, usa na nga number 1 imong pasalamatan sa Ginoo. Then another thing, ang atong pasalamatan ng Ginoo kini, the health. No, take note, health makes us what? Thankful. Pasalamat sa Ginoo nga maay tag panglawas. Hinumduman na to, dili ba tanang tao nga gigrant ang iyang request nga Lord, paabta pa karon tuiga. Dunay mga tao akabot sa 2025. Dunay mga tao nga namatay pagka 31. Igo ra gyud siya nakaabot no sa nahuman ang 24. Kay naman gyud mataw na magitaw mamatay. Pasalamat dunay mga tao namatay adto pang January, February. So pasalamat sa Ginoo nga gitagaan tag may panglawas nga hantod karon na pata. So kinahanglan kita magpasalamaton gyud. No dili gyud nato kining gitawag og kuno na atong ang ato ang pagkatao ba kining ato ang kinaiya sa pag mapasalamaton. Okay. Another, ikaduha, dili lang kay magpasalamat sa Ginoo. We should also be thankful sa gitawag og panimalay nga naa kita karon. The home, di ba? So dili baya tanan nga panimalay kompleto. Pasalamat nga natay tibo na ay kompleto patong pamilya, di ba? Pero kung ikaw karon dili pa kompleto ang pamilya, di bud pasabot nga dili ko pasalamat kay dili kompleto ang pamilya. So everything and everything give thanks, for this is the will of God. Kabuton sa Ginoo ang tanan. Walay pangitabo sa kinabuhi nga wa na sayad ang Ginoo. Walay plano ang Ginoo. Naagi plano ang Ginoo. So pasalamat ta sa atong panimalay nga naay atong asawa, naay inong bana, naay inyong mga anak nga samot pa gyud nga kamong tanan mga Kristohano nagpuyo nga malipayon. Kauban manimba ang tibok membros pamilya. Kay dili gyud tanan. Diba? Dili gyud tanan bayag yun. Naiuban nga na Kristohanon ang asawa ra. Naiuban na Kristohanon ang bana ra. Ayang mga anak, o ayang asawa wala. O ayang bana wala. O naiuban yun ang Kristohanon mga anak ra. No? Or napoy uban ang asawa o bana Kristohanon yung mga anak wala da. So pasalamat ta if you're a complete family right now. So angay yun natong pasalamatan ng Ginoo. Okay? So dili lang ang Ginoo pasalamatan nato. Pasalamatan po nato ang atong panimalay, no? So I hope nga pag-end adtong Wednesday, no, sa gabi, wa gyud nimo kalimti ang pagpasalamat sa imong asawa o gang honey o sa niya salamat nga naa ka nagpadayon or sa imong bana or sa imong mga anak. So we should be thankful gyud sa kanunay. Di ba? Ingon diha sa Psalm 127, yung Bible. Okay, Psalm 127. Then verse number 3, yung Bible. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of thy womb is his reward. As narrow are in the hands of the mighty man, so are children of the youth. Di ba? Pasalamat nga na ay mga kabataan at ay mga anak. Kay dili ra
tanang magtiayon gyud biya nga gitagaan og anak. So pasalamat ta gyud no sa atong tibuok pamilya. Pero wa po kay anak, so pasalamat gyapon sa Ginoo. Ganagya po plano ang Ginoo, di ba? Kasi wa pa pud gihatag niya. Okay, so what lang tas kabuton sa Ginoo. Ikatulo, dili lang kay magpasalamat ta sa Ginoo. Dili lang kay magpasalamat ta sa atong panimalay. Ikatulo, magpasalamat pud ta sa church nga asa ta giutang. I believe kung naminaw ka karon na asil lain siguro nga mga pundok pasalamatan nato na. No una ka ng church, kay kung wa patay church, amutang asa ta. At least doon ay church gabutang sa Ginoo nga diha ta magkahiusa, diha ta mag-fellowship. Ang mga Christians and the members diha ta makuha sa kining gitawag og spiritual food or spiritual maturity. Diha ta mo tubo ta sa atong kinabuhi nga sa atong pagkinabuhi espirituhanon. So pasalamat ta sa church kay mao gina uga pa church nga mag-anak ta magkahiusa, amot lang asa taron iya. Di ba? So kung member ka karon asa ka nga church na bilong, pasalamatan Ginoo nga nahimo kang membro. No, for example, member ka sa Landmark Bible Baptist Church Pilar. So pasalamatan tong Ginoo. Ako personally, pasalamat ko dunay church sa San Isidro. Sa una, pasalamat ko nga dunay usa ka pastor nga nag-mission, nga dunay namugna ang church sa San Isidro Pilar. Then pasalamat ko nga dunay church sa Tagbilaran kaniadto ni Pastor Richard Famador. Sa una dito pa sa kanang Palma Street to. Diha sa kanang Palma Street, diha mi sa una nag-church. So kung wa pa na diha, wala pa usa ka pastor diha nga gigamit sa Ginoo, ambot lang. Asa ang mga Kristohanon karon, kanang mga Kristohanon sa Dawis. No, pasalamat ta nga doon na wa pay church, nakatibuag sa nata. Wa pay church, amot lang asa ta mo grow. No, unsa ka atong pagkinabuhi karon sa atong espirituhanon gyud wa pay church kay naa man diha ang giyon sa Bible, di ba? The pillar, the ground of truth, nabaya gyud diha. No, na diha nga mo ni diha mo sa church diha itudlo ang mga pagtulunan. No, ang mga gitawag doktrina ana na itudlo diha sa church. Di ba? O naa diha ang gitawag og depository sa tanang truth. Ana na itudlo mao na nga every time kung ikaw karon Kristohanon ka naminaw, ayaw gid i-allow imo kaugalingon dili ka makatambong sa church service. Kaya naman diha ka makatuon, na diha ang Sunday school, na diha ang divine service, o tanang mga kanang hisgot og kanang fellowship na sa church. So we should be active always no sa mga activities sa church. Kaya nga naman diha ka makatuon. Kaya kung dili ka maminaw, dili ka mo attend sa kanang panagtigom, although ma-take up nato sa ilang church, so dili kita mag-grow. Di ba? So dili kita mag-grow. So mao na atong bantayan. So mo say dili lang personally sa Ginoo tang pasalamat sa atong panimalay, pasalamat sa atong mga ginikanan, atong mga asawa, atong mga bana, mga kanakan unsa pa diha. Then magpasalamat po ta diha sa iglesia. Ika-upat nga angay natong pasalamatan na sa ato ang kinabuhi, labi na sa karon nga tuig or bago lang nilabay ang 2024, pasalamatan nato ang alagad sa Ginoo nga gibutang diha sa iglesia. Di ba? Nga naman kay sila naghatag sila sa ilang kaugalingon, di unang-una ilang gihatag ilang kaugalingon sa Ginoo, kay kung wa ang Ginoo wala man sad mi mahimo. Kung wala ang Ginoo nagtawag namo, dili gid mi mahimong pastor diha sa matag kay iglesiyahan. So take note ang pastor gitawag yun na sa Ginoo, di ba? Okay? Gitawag yun na sa Ginoo ang mga kanang gitawag alagad sa Ginoo. Wala na in town meaning kanang gitawag ditso no nga kinibang amo lang kaugalingon, kay kung mag-amo lang kaugalingon di gid mi magpastor. Pero pasalamat ta nga kang dunay Dios nga nagtawag namo. In Jeremiah 3:15 yung Bible, and I will give you pastors. Take note, Christians. Kristohano ka karon, ingon ang Bible, I will give you pastors according to mine heart. Dili in town according sinong kasing-kasing ang pastor, kundi according na sa kasing-kasing sa Ginoo. Kung gibutang ang pastor diha sa among iglesia, dili in town nakabubuton ninyo, dili nakabubuto sa mga membro. Mao na nga iklaro nato nga there is no such thing as pastor calling no by the members
or kung dili gi-call me sa Ginoo, pinaagi sa Ginoo. Gi-call me as pastors, ang nag-call na mo dili ang mga membro kundi dili ang Ginoo. Kani nga Bible, and I will give you pastors according to mine heart. Unsay tumong sa Ginoo, to feed you with knowledge and understanding. Ang mupakaon ninyo sa kaalam o pagsabot, especially sa pulong sa Ginoo, ang pastor, inyong pastor. Kung asa ka na membro, ang kinangitawag responsibilidad sa pagmatuto, sa pagpakaon sa mga membro diha sa pulong sa Ginoo, sa mga pagtulunan, mga doktrina ug unsa man, ang pastor nga gibutang dinha. Like for example, sa Dawis kinsa may pastor, si Pastor Richard kaniadto, ano si Pastor Richard, ang Ginoo nagtawag kang Pastor James nga maoy mo pakaon ninyo sa pulong sa Ginoo dinhi sa Dawis. No, so mo na atong sabton, dili kay pastor sa laing simbahan may mo pakaon ninyo. Ang pastor gyud responsibilidad na sa pastor nga gibutang sa Ginoo diha nga iglesia nga maoy magpatubo, maoy magpatuto, maoy magpakaon ninyo diha sa pulong sa Ginoo. So nang pasalamatan ninyo ang inyong pastor, di kay dili take note nga ang pastor biya dili perfect. No, masayop in town me. So dili po pasabot kay dili mi perfect nga dili na po ninyo i-honor o dili po ninyo sa tuuhan ang inyong pastor. No? Kay take note gihatag din ang pastor. Ang Ginoo ben nagtawag na. So kinahanglan natong pasalamatan ang alagad sa Ginoo. So I hope membro og I hope masabtan na nimo Kristohanon nga angay din itong pasalamatan ang pastor. Sa isultihan na lang mo, dili gyud lalim ang pagkapastor. Nga naman pastor, di man lalim. Imagine ha, lain-lain biya gyud tag kinaiya. Lain-lain biya gyud to. Sayang guys, sa itong pamilya, sa itong panimalay, o sa di pa magkasinabot. Excuse me, dili pa magkasinabot. Pila ra kabuok members pamilya. How much more sa simbahan? Pila kabuok? Mag-member kay 50 kabuok, 80 kabuok, 100, 200, dili na matabang. So grasya ra gyud sa Ginoo gyud ang tanan. So mo nang dili in taon lalim sa usa ka alagad sa Ginoo mag-lead sa mga katawan. Di ba napay pamilya kanang lead. So napay simbahan. So mo nang pasalamat as pastor, no, pasalamatan nato ang alagad sa Ginoo nga gibutang dinha. Kung kinsa may inong pastor nga gibutang sa Ginoo diha karon nga maoy nag-lead ninyo, pasalamate. Amen. Unsa ba ingon sa unsa mang paagi nato pasalamatan pastor ang mga alagad sa Ginoo. Okay, Hebrews. Okay, Hebrews chapter 13 verse number 17. Unsa ingon sa Bible? Okay, how to honor and how to respect and how to thank, no, how to be thankful, no, sa alagad sa Ginoo. Ingon na sa verse number 17. Obey them that have the rule over you. Kinsa may nag-rule ibabaw sa mga katauhan? The pastor. Di ba? Di pa yan. Obey them that have the rule over you and submit to yourselves. Kinahanglan isubmitar ang inyong kaugalingon. So kung dili ka mutahon, saan pag-submit nimo? Di ba? Submit to yourselves for the watch for your souls. Ayaw kasuko sa alagad sa Ginoo kung makabantay nga naamoy mga binuhatan dili maayo, masultihan mo nga naman. Kay trabaho na sa pastor ang pagtan-aw sa inyong mga kalag. Unsay nahitabo kay ang pastor magud gitawag sa pastor tungod kay diha gikuha ang word nga pastol kanang magbalantay sa karniro. Di ba gitawag sa pastor mamastol ngaman kay dunay karniro diha unsay mitabo sa karniro, maniwa ang karniro, matambok ang karniro tungod na sa alagad sa Ginoo, tungod na sa nagdumala sa kanang gitawag pastol. So mo na ang term nga pastor kay tigdumala na tigbantay na sa mga karniro. So kami magbantay sa inyong kalag unsay mitabo kung ang inyong kinabuhi na makatuwa magkinaunsa ng kinabuhi, manubag baya ang alagad sa Ginoo. Kung dili mo mabadlong sa inyong mga binuhatan o dili magpabilin mo sa inyong binuhatan dili mao ni ang pastor kay tungod kay ang pastor nagtudlo wala nagmatuto, so dako na sa tulubangon sa Ginoo. So that's why ingon na Bible, submit yourselves for the watch for your soul as they must give an account. Kami manubag mis Ginoo ug unsay mahitabo sa membro.
Di ba? And they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So una maigsoon, yanong unsaon na to pag kanang sabitar, o unsaon na to pagtahod, unsaon na to pag kining gitaw pasalamat sa pastor, obey them. Lipay na kay miya na kung maobey. Sa diha nga miyon ang pastor, sige mo, anitong buhaton, niya ning obey ang Kristohanon, lipay na kay miya na. Di ba? So usa na atong buhaton ang pagpasalamat sa alagad sa Ginoo. Pero di ka mo pasalamat mo na, di ka mo obey. No, di gina ikahatag mo kagalingon pag aron nga ipamatuto sa alagad sa Ginoo. Another, in 1 Thessalonians chapter 5, okay, 1 Thessalonians chapter 5, then verse number 12, ingon diha. Ingon diri ang Bible, ingon ang Bible. And we beseech you, brethren, to know them that labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. So ikaduha, sa alagad sa Ginoo, not only to obey, but you have to know your pastor. No, kailabagin mo kisinong pastor. Nga, know them that labor among you. O basin po, mura kag kuan bang wag yun lang, pila na katuig na mga membro, pwagin ka, ilagyo siyang pastor. Di ba? Dapat ilo na to. Unsay gyud kinsa ang atong pastor, unsay kanang gitawag og unsay panginahanglan sa pastor. Mao man na assume na og kanang gitawag pagpasalamat nato. No, ilo nato kinsa gyud sa den ingon diri sa verse 13, to esteem them very highly in love. So kinaato sang esteem them very highly. Atong so kanang gitawag og kanabang respetuhan nato in love for their work's sake. Dito lalim sa inyo na kung gina, dili lalim ang trabaho sa pastor. And be at peace among yourselves. So kinanglan gina. Then verse number not only to obey, we have to also to remember verse number 17. Napag verse number 17. And 1 Timothy 5. Sabi ko 1 Timothy chapter 5. Then verse number 17. Niyan pa yun. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. So, yun na, remember them. Hinumdumi ninyo ang inyohang what pastor. So, unsaon pagtahod, unsaon pagpasalamat sa pastor, obey them. Sumusunod ta. Know your pastor, ilhay mo pastor. Remember them. No? Remember. So, how to remember your pastor? Hinumdumi ko na siya sa namangyoy need ang inyong pastor. Diba? And remember mo, nagihatag si Ginoo. So, ayaw mo ta inyohan ng hinumduman unsay iyang mga panginahanglan. So, remember them, then double honor ka na, double honor. So, unsay lahi ng honor, lahi ng double honor. Mo honor man tas pastor, mo honor man tanon, may naman type ka lang gitawag og kaning pagtahod, double ang iyon sa Bible sa verse 17, double counted counted worthy of double honor. Ngano man dili taon sa inyo nako dili lalim ang trabaho sa pastor. So you have to double honor your pastor. So mao na usa na sa atong pasalamatan. So I hope nga before ning end ang year 2024 nakapasalamat ka sa inyong pastor. Pastor, salamat kayo nga ikaw mong pastor, dako na kay nagkalipay na mo. Salamat pastor nga nagpabilin ka. Salamat pastor nga kanang nangalagad gihapon ka. Dako na kay nag-blessing namo. Di ba? Nindot kay ko ingon ana ang kinaiya sa matag sa mga anak sa Ginoo. And the last, let us be thankful also for all the blessings. Nang pasalamatan natong Ginoo sa mga panalangin. Dili lang sa atong panimalay, sa iglesia, sa pastor nga igamit sa Ginoo. We should also be thankful for kining gitawag og financial and material blessing. Di ba? Salamat sa Ginoo. Sa una, usara, karon na daghan ng imong iro, o imong baboy, o imong iring. So, blessing na, di ba? Ning tubo, ning increase. Financial blessing or material blessing, unsay mga material na mo karon. But don't forget to be thankful gyud sa Ginoo. And dili lang kay thankful ta sa financial materials kini. We should be thankful for the spiritual blessings. Salamat sa Ginoo nga itagahan tayo ni kaalam. Salamat sa Ginoo nga itagahan tayo ni pulong na diha kanunay ang pulong sa Ginoo nagmaymay nato. So daghan yun kaayo yun og angay natong pasalamatan sa Ginoo. So let's ask ko na atong usbon ang ato ang mentalidad. Kay usahay daghan tag pagayoon sa Ginoo pero pagpasalamat gamay ra.
So atuos mo na to. So before mo end unta ang tuig 2024, di lang ta mangayo sa Ginoo kundi magpasalamat ta sa tanang mga butang nagihimo sa Ginoo. So let's count all the blessings. Name them. Yung sa Bible, count the blessings, name them one by one. Isa-isa na to unsa gihimo sa Ginoo. Good health, tanan yun sa tas Ginoo. So kad pag January, February hangtod ni end, yun sa Ginoo ang atong kinabuhi, yun sa tanan pagatiman. Okay? So don't take for granted what God has given you. Be mindful. Take notice. Be mindful. So mo nang ayaw lang i-take for granted, kundili we should be thankful to God. Lord, salamat kayo. Salamat sa education that we earn. Salamat to the physical and materials nga maghatag. And that's one reason why people cannot be thankful again. Unsa to? Why people cannot be thankful to God? Or why people cannot be thankful? Because they are not thankful. Ngano dili ka pasalamaton? Ito nga dili ka kahuna-hunaon. So, let's be kanang gitawag o be mindful maningon. Let's be mindful in everything nga gihatag sa Ginoo. So the blessings, name them one by one, and then everything you have and enjoy comes from God. Take note ha, ang tanan nga naani mo kana gyud iya gyud sa Ginoo. When God bless you with material things, listen to God's warning. Take note. Kung gihatagan ka sa Ginoo og mga panalangin nung naon say naani mo karon, na i-warning sa Deuteronomy chapter 8 verse 10, 14 to 17 to 18 nga ayop nga dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo. Don't forget giunsa or unsay gibuhat sa Ginoo. Take note ha, tanang mga butang ang Ginoo mo naghatag niana. Why ato no? Bisan ang atong kaalam iya nas Ginoo. Wa gyoy butang nga naangkon nato kun dili kalabutan ang Ginoo. Ang Ginoo gyud maoy naghatag sa tanan. So mo nang angay gyud nato siyang pasalamatan. So year 2024 nahuman naman, then karon, so I hope nga dapat natong pasalamatan. We should be thankful heartily to God. We should be thankful heartily to our pastors, to this church, ug asa ka nabilong ato ng pasalamatan sa Ginoo. So I hope mga igsoon nining kapunon karon nga napuno ta no sa pagtulun-an diha sa pulong sa Ginoo. Ang atong topic is sa to kanang gitawag og the blessings or thanksgiving. So I hope na din ito kalimtan ug unsa atong nasabdan nga ato nang i-aplika diha sa matag kinabuhi nato, no? So I hope nining kapunon hapit ng oras. So praying matag-usan nato di nato kalimtan ang pagpasalamat diha sa Ginoo. So I think dili ako taman og daghang salamat sa inyong pagpaminaw og hangtod sa sunod higayon sa sama usab nga istasyon the Anchor Radio 106.9 FM. So I hope nga malipayon tang naminaw matag adlawng Lunes, Martes, Miyerkules ug adlawng Biyernes sa maong programa The Shepherd's Call. So again, di na ko taman o kining alagad Pastor Lizor Gulisaw magaingon happy and prosperous and blissful New Year. God bless everyone.